Sabi nila, kapag naririnig mo ang pagaspas ng pakpak sa gitna ng gabi, hindi na yan ibon. At kapag naramdaman mong may nakatitig sa'yo mula sa dilim, huli na ang lahat. Tumatakbo si Lila, 16 na taong gulang, sa masukal na kakahuyan. Humihingal, madilim, halos wala ng buwan, bulong, halos hindi makahinga. Huwag kang lilingon, huwag kang lilingon. Isang kaluskos sa likuran niya, mabibigat na yapak. Ang mga sanga ay parang mga kamay na sumusunggab. Mainit ang sikat ng araw. Dumating si Lila at ang kanyang pamilya sa bayan ng San Roque, Capiz, isang baryo na napapaligiran ng kakahuyan at abandonadong bukirin. Tatahimik, pero tila may itinatagong sigaw ang hangin. Sa lumang bahay ni Nanay Rosa, sila titira. Hindi lahat ng tao dito, tao. Natawa ang ama ni Lila. Akala'y birong matatanda. Pero si Lila, nakaramdam ng pagdapo ng malamig na kamay sa kanyang batok, kahit walang humawak sa kanya. Naglalakad si Lila sa putikan, halos gumagapang. Sa di kalayuan, anino ng isang bagay. Mataas, baluktot ang anyo, bumubuntong hininga ng malalim, dahan-dahang papalapit. Lila, nanginginig halos bulong. Hindi totoo, hindi totoo. Palengke. Nakikipamili si Lila kasama ang pinsang si Benjo. Napansin niya, mga matanda, mga tindera, nakatitig sa kanya, bulungan ng bulungan. Isang matandang babae, kupas ang saya, ang lumapit. Pag dumilim na, huwag kang lalabas, lalo na kung halos wala ng buwan. Napaatras si Lila, kinikilabutan sa malamig na hininga ng matanda. Benjo nagtatawa. Mga pamahiin, hindi totoo yan. Pero si Lila hindi natawa. Parang may mabigat na mata sa kanyang batok, nakamasid. Dapa si Lila sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Amoy niya ang lupa, ang asim ng sariwang dugo. May narinig siyang mahina, mahapding pag-iyak. Tinig ng bata, umiiyak. Ate, tulungan mo ko. Nilingon niya, isang batang duguan. Halos di makalakad, umaabot sa kanya. Pero ang mga mata nito, puro itim, walang puti. Hindi, Sa isang iglap, nagbago ang bata. Humaba ang katawan, sumingit ang balat, at tumalon pababa. Parang hayop na sumisid sa dilim. Gabi ng Sabado, masayang hapunan, tawa, usapan. Biglang brownout, sabay sindi ng kandila. Tatay ni Lila, pabirong sigaw. Nako, ayan na, baka kakunin ka ng aswang. Tawanan. Pero si Nanay Rosa, nanatiling tahimik, nakatingin sa dilim sa labas ng bintana. Hindi sila nagpapatawa. Puwersang isinara ni Lila ang pinto ng isang abandonadong bahay. Ipinangharang niya ang isang sirang bangko. Tahimik, sobrang tahimik. Hanggang sa narinig niya ang mga daliri, mahahaba,
matutulis, kumakaskas sa bubong. Pag-angat niya ng tingin, isang kamay ang dumungaw sa siwang ng kisame. Gabi, sa kwarto ng lola niya, nagising si Lila sa malamig na hangin. May nakatayong anino sa paanan ng kama. Walang mukha, nakalugay ang buhok. Hindi siya makagalaw. Tinig, malamig, dumadaloy sa kanyang tenga. Pumutok ang lumang pinto. Isang anyo, payat, baluktot, malahayop, ang sumugod papasok. Tumakbo si Lila paakyat ng hagdan, humahawak sa isang gasera, nanginginig. Isang kuko, matulis, kulay itim, ang sumunggab sa kanyang bukong-bukong. Lila, pasigaw, desperado. Tulong! Tulong po! Walang sumagot. Walang ibang tunog, kundi ang pagaspas ng malalaking pakpak sa labas ng bahay. At sa gitna ng dilim, hindi na siya sigurado kung may natitira pang tao sa katawan ng pinsan niyang si Benjo, o kung siya na lang talaga ang natitirang buhay sa buong baryo. Pero ang mas malupit, hindi pa ito ang simula ng tunay na bangungot. Handa ka na ba malaman ang koneksyon ni Lila sa nilalang na ito? At kung anong klase talaga ng dugo ang dumadaloy sa kanya? Sa part 2, babalik tayo kung saan nagsimula ang sumpa. At mas marami pang hindi tao ang magpapakita ng tunay nilang anyo. Kung handa ka pa, hanapin mo kami sa dilim.